Magandang umaga po sa bawat isa. And we praise God sa magandang araw na ito. Pakibati nyo nga yung inyong katabi. Kawayan at kamustahin. Okay, magandang umaga again muli sa bawat isa. At maaraw. At mukhang nararamdaman natin ng summer, ano? So, yung iba maaga na nag-swimming, di ba? Para... And that's okay lang para ma-enjoy dahil maraming mga times na hindi tayo nakalabas. So, it's okay na talagang ganyan. Lalo mga family outing, kailangan po natin yan. And again, we praise God sa bawat isa. I know God has blessed you in many ways and this is the day, sabi nga ng Bible, para tayo naman ay sambahin siya, magpuri sa Kanya at magalak dahil ito'y araw na gawa ng Panginoon at para po sa Panginoon. Okay, tayo po'y umawit na po. Simulan po natin itong ating song. Come thou fount of every blessing. It's a prayer song that asking God, who is the source of all blessing, na sumama sa atin. Ready? Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the name of I'm fixed upon it, mount of God's unchanging love. That's our prayer, Lord, that you come, who is the source of all blessing. Ready? Second stanza. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let that grace now like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. What a wonderful prayer song. Na as the Lord bless us, we in return worship Him and praise Him and dedicate our lives to Him. Let's continue singing. Take my life and let it be. Ready? Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. My hand and let them move at the impulse of thy love.
Take my feet and let them be swift and beautiful for thee, swift and beautiful for thee. Take my will and make it thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own, it shall be thy royal throne, it shall be thy royal throne. Amen. Let's continue singing. And before we go on, let's first pray. Katulad nga nung aming inawit, Come thou fount, and take my life and let it be. Yan po ang aming panalangin, Ama. Kami bilang inyong mga nilikha, bilang inyong mga iniligtas dahil sa inyong biyaya at awa, ang nais namin ay kayo'y pasalamatan, kayo'y papurihan, kayo'y parangalan sa magitan ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil itong mga nagdaang araw ay naramdaman namin at naranasan namin ang pag-iingat ninyo, ang inyong ginawang paggabay sa amin, sa lahat ng aming ginawa, ang inyong pong pag-iingat din, Panginoon, kung kaya't kami hindi nagkaroon ng karamdaman, ng sakuna, o ng anumang mga panganib. Salamat, Panginoon, dahil pinupuno niyo patuloy ang bawat pangangailangan namin, ang bawat pamilya, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi maging, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na araw-araw minsan na hindi na namin hinihingi, yung kalakasan, yung katiwasayan ng kaisipan, yung mga iba't ibang mga dahilan para kami maging mapagpasalamat at papurihan kayo. Tunay nga, Panginoon, hindi namin kayang isa-isahin ang lahat ng ito. Kung kaya't kami bilang inyong iglesia, ang nais namin ay purihin kayo at pasalamatan sa inyo pong kadakilaan sa magitan ng aming gawain ng pagsamba, sa magitan ng aming mga pag-awit, pananalangin, at higit sa lahat sa pakikinig sa inyong tinig sa magitan ng banal na Espiritu sa pangangaral ng salita po ninyo. Ama, amin pong itinataas ang aming bansa. Lalo, Panginoon, ay papalapit na po ang eleksyon. I pray, Father, na nawa ay maging mapayapa po ang eleksyong ito. Huwag pong magkaroon ng pagdanak ng dugo. Magkaroon, Panginoon, ng civility ang bawat mga tao, bagamat ang ilan, Panginoon, ay avid supporters ng ilang mga candidates. Nawa, Panginoon, ay huwag namin kalimutan na at the bottom line of all this, kami mag-isang bansa, mga magkababayang Pilipino, na dapat magmalasakitan. Because after May 9, tapos na po ang eleksyon, at nawa, Panginoon, ay ganun din naman, ay matapos din ang anumang mga pagkakaiba ng pananaw. Dahil kayo ang Diyos na siyang, ayon sa inyong salita, ang siya nagluluklok kung sino man. Marahil ang nailuluklok minsan sa pagkapangulo o sa leadership ay yung mga bagay na hindi ayon sa aming pamantayan. Kahit sa aming bansa, may mga Christians marahil na hindi binoto ang aming kasalukuyang pangulo, subalit ayun ang inyo pong iniloob. Dahil meron kayong nais, meron kayong plano. At lahat ng yan, Panginoon, is all because of your sovereign plan. And help us to just submit to your will. Help us to just do what you want us to do. Most importantly, help us, Lord God, to find our part as we wait for the coming of Christ. Ay kami naman ay gawin namin ang aming bahagi na pag-aakay ng mga kaluluwa. Ama, salamat po sa umagang ito. Pinapasalamatan namin kayo at pinupuri kayo at patuloy nawa kayong maluwalhati sa aming mga puso. Iniisang tabi po namin ang anumang bagay na makakapaghadlang sa amin para makafocus sa inyo. We ask and for forgiveness for any sin, Lord God. At ang nais namin ay puspusin nyo kami ng banal na Espiritu. Kayo siya maghari, kalooban niyo ang masunod. Kayo ang siya ang luwalhatiin namin. Sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Let's sing this song.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Second, perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. Chorus. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Third, perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Chorus. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Yan po ang masarap na gawin. Ano? I remember, nung ako'y naging Christian, talagang maghapon kami sa church. No? Malay natin, mangyari uli yung ganong klase ng paglilingkod sa Panginoon. And nothing is impossible. And before we go on, first of all, we recognize ang ating mga bisita. Lalo yung mga kids, tuwing kada bisita nila, ang lalaki na nila. Yeah? Ang lalaki na, talagang ang bilis ng panahon at shine. No? Dati parang ganun lang sila kalaki kay kay Zoe. Ngayon, ang laki na, di ba? And sila baby rin, no? Si kakalong-kalong lang dati ni Rachel ngayon. Nagbi-beach na. And again, welcome po sa bawat isa, maging sa ating mga tumutunghay online. And etong kagandahan pagka naka-online tayo, if ever you missed out, you can always check yung online natin. I-share nyo na lang kung sakaling makita po ninyo para po makasama natin yung iba sa ating gawain ng pagsamba. Okay po, tayo po yung magsimula na po. Again, paumanhin po kung yung ating, tingnan ko nga kung gumaling na. Okay. Please bear with me, no? Pero gagawa namin ng paraan ito para siguro pagretiruhin na. At anyways, for the meantime, pagtsagaan po muna natin ang ating screen. Ang ating pong pag-uusapan ay galing sa aklat ng mga Lucas. Last week, we discussed about yung sinundan itong kwento na to. No? So parang maganda minsan sinusunod-sunod yung gospel story. No? Dito sa may Luke 8:26-39, itong sinasabi, pagkatapos silang dumating sa lupain ng mga Gadareno, nakatapat ng Galilea, at pagbaba ni Jesus sa lupa daw sa may shore, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo, parang demon-possessed siya. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay, kundi sa mga libingan. Nang makita niya si Jesus, siya ay sumigaw, lumuhod sa harapan niya at nagsalita sa malakas na tinig, "Anong pakialam mo sa akin, Jesus? Anak ng Diyos na kataas-taasan. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Sapagkat ipinag-utos niya na sa masamang espiritu na lumabas sa tao, madalas siyang inaalihan nito, kaya't siya'y binabantayan at iginagapos ng mga tanikala
at mga posas. Subalit kanyang pinapatid ang mga gapos at siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, "Anong pangalan mo?" At sinabi niya, "Lehiyon," sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Sila ay nakiusap sa kanya na huwag silang utusang bumalik sa di matarok na kalaliman. At may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain sa burol. Nakiusap sila sa kanya na hayaan silang pumasok sa mga ito at sila'y pinayagan niya. Pagkatapos ay lumabas ang mga demonyo sa tao at pumasok sa mga baboy at ang kawan ay dumaluhong sa bangin patungo sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita iyon sa lungsod at sa kabukiran. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Subalit, lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Ibinalita sa kanila ng mga nakakita kung paanong pinagaling ang inalihan ng mga demonyo. At nakiusap kay Jesus ang lahat ng mga tao sa palibot ng lupain ng mga Gadareno na umalis na siya sa kanila, sapagkat sila'y lubhang natakot. Siya'y sumakay sa bangka at bumalik. Subalit ang taong nilisan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y makasama niya. Subalit siya'y pinaalis niya na sinasabi, "Bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo." At siya'y umalis na ipinahahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. The Lord bless the reading of His Word. At ang pag-uusapan po natin ay pinamagatang Jesus the Deliverer. Si Jesus na tagapagligtas, na tagapagpalaya, Deliverer. At alam po ninyo, dito sa kwentong ito po yung kasunod. Remember, last Sunday we discussed yung nauna mga talata na kung saan sila ay sumakay sa bangka at sa gitna ng bangka nagkaroon ng bagyo, tama? And they thought that they're gonna die, and yet they realized they were with Jesus, so they woke up Jesus, at nung ginising nila si Jesus, in an instant, pinatigil ni Jesus ang bagyo at sila'y namangha kay Jesus. And of course, Jesus asked them, bakit wala kayong pananampalataya? And that's what we studied last week. Ngayon naman pag-usapan natin, after nilang bagyuhin, dito naman sila dumaong sa Gadareno. At ito nga nangyari, di ba? Pagkatapos na sila'y bagyuhin, sila'y dumating sa lupain ng Gadareno. Actually, if you will read itong mga Gospels in parallel, mapapansin mo, dun sa ibang account ng Gospel, after ng bagyo, nung tumigil yung bagyo, biglang nagulat sila, nandun na lang sila sa pupuntahan nila. Parang na-fast track yung kanilang pagbiyahe. Well, ginagawa ni Lord minsan yan, like yung isang apostle na kung saan ay inutusan ng Holy Spirit na mangaral, and then dinala siya ng Holy Spirit, parang tinangay siya ng hangin, at tapos andun agad siya. And this is what happened to them. And of course, may pakay si Lord dito. Alam po ninyo, gaya nga ng sinabi ng Lord, nung pinag-usapan natin last time, palaging may plano si Lord sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng pinapagawa niya, sa lahat ng pinapahintulot niya, sa lahat ng inaalaw niyang mangyari. Palaging may purpose si God. And we learned last week na isa sa purposes ni God kaya inalaw niya magkaroon ng bagyo para ma-expose how faithless the disciples are. Now, dito naman, ang isa sa purposes ni God, kaya kahit mahirap bumiyahe ay ginawa nilang pumunta sa Gadareno, is for Christ to deliver once and for all this demon-possessed man. So makikita natin ito yung the demon-possessed. Ano ba ibig sabihin ng demon possession? Kasi ano po yan, is a broad topic. In my personal Christian life, I have encountered these scenarios.
Naka-encounter na po ako nito, naka-handle na din po tayo. And ang isa sa mapapansin ko dun sa mga hinandle ko ay may mga doorways sila, kaya pinasok sila ng dyablo. Tandaan po ninyo, hindi po pwedeng manghimasok ang dyablo sa buhay ni numan unless you give them signals. Ano yung mga tinatawag na doorways? Ang dami po niyan. Ang isa sa doorways niyan, pagka ikaw ay ini-expose mo yung sarili sa mga spiritism, nagpahula ka, nagkonsulta ka sa manghuhula, sa tarot card, naniwala ka sa mga zodiac signs, nagkakaroon ng one step forward na yung dyablo sa buhay mo. Parang binibigyan mo na siya ng authority over you little by little. That's why it is important for everyone to guard what you are involving with. Kahit tawas. Pwede yung tawas dito, no? Pero yung tawas na, sasabihin, yung korte ng kandila pumatak sa tubig. Ay, nitsura, naku, ang pangit. Ay, sinong kapitbahay mo mapangit yun? Minsan ganun, di ba, sa tawas eh. Naalala ko noon nagpapatawas sila, pero ba't mo iaasa ang future mo sa mga bagay na hindi naman inatasan ng Lord? Yes, they have the power. May kapangyarihan yan, but their power is not of the Lord. So dapat focus ka lang kay Lord, di ba? And ganun po ang nangyari. We don't know exactly the history. Take your seat. We don't know exactly the history nung taong ito, bakit siya nagkaroon ng tinatawag na demon possession. By the way, yung term na demon possession in modern theology, medyo hindi siya akmang term. The right term is demonized. The Greek word is daimonatsumai. Parang ganun ang term niya. Ang ibig sabihin nun, he is under the influence and control of the spirit. So that's what happened. And ito pong taong ito, he allowed himself to be controlled by the things that are beyond him. Tandaan po ninyo, may mga step by step yan. For example, katulad ng addiction, ang isang taong nalululong sa bisyo, nung umpisa kontrolado niya eh. Pero pagka patuloy mo siyang sinusuway mo yung konsyensya mo, hindi mo sinusunod ang tama, bandang huli, hindi mo na makokontrol kung anong gagawin mo. Kaya mag-ingat ho tayo, dapat pakinggan natin. Kasi lahat ng tao may konsyensya. Ano yung konsyensya? Ito yung nagsasabi ng tama at mali. If you keep on disobeying and ignoring your God-given conscience, time will come, na yung conscience mo na mismo ang magtuturo sa ng mali. Dahil yung conscience po natin ay natuturuan po yan. Kaya nga sa mga sulat ni Apostol Pablo, sinasabing ganon, may mga religious people daw na talagang nalulung na sa kasamaan, and their consciences were seared with hot iron. Ibig sabihin, tumigas na yung kanilang puso, naging kalos na yung kanilang puso, hindi na sila tinatalaban ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi na sila tinatalaban ng tinig ng Espiritu, hindi na rin nila kilala yung kanilang konsyensya ay bumaliktad na. Tandaan nyo, our conscience is trainable. You can train your conscience to keep on doing what is right. But if you keep on neglecting your conscience, ang mangyayari po, later on, pag nasana yung konsyensya mo sa paggawa ng mali, sa pagsuway sa tama, yan na ang magdidikta sa iyo ng mali. That is why, don't ignore pag meron kang tinig na narinig. Now, ang advantage nating mga Christians ito, bukod sa konsyensya, meron tayong Holy Spirit. Okay? At yung Holy Spirit, yung tinig niya pwede mo rin i-ignore. Kaya nga minsan nag-grieve ang spirit sabi ng Bible. So kinakailangan po na maging sensitive tayo
sa leading ng Holy Spirit. Otherwise, makakadevelop tayo ng matigas na puso. At kagaya nga ng sinabi sa Hebrews 3:13, sabi nga nun, magpangaralan kayo sa isa't isa habang may panahon, sapagkat masyadong madaya ang kasalanan, baka tumigas ang inyong puso. We have to guard ourselves. We have to guard our hearts. At ang napansin ko ho, sa mga cases ng demon possession at saka yung mga kasi may levels po yan eh. May levels po ang bago maging possession, no? Again, it's a layman's term yung possession, pero demonization ang tama po ron, ano? Pero we're using that term, possession. May levels po yan eh. Yung una, yung demonic influence. Tapos nagkakaroon ng demonic obsession. Yung obsession, ito yung may nakikita ka ng hindi mo nakikita, hindi nakikita ng iba. Na-obsess ka na. Ibig sabihin, may mga nakikita ka na. Una, oppression, obsession, possession. Ayun ang level niyan eh. Anyway, it's another topic, yung about sa topic ng demonization. Pero at least binigay ko sa inyo in a nutshell. That's how the devil works. Parang ahas, unti-unting ginagapang ang katawan mo, nililingkis ka. Parang isang palaka na nilagay mo sa may kasirola na pinaapoyan mo. Nung umpisa, kaya niya pa yung init. At tapos nung siya gusto niyang pumiglas, huli na ang lahat. Mamamatay na siya. Parang ganyan ang kaaway. Kaya dapat we have to be always on guard. At ang number 1 po na nakikita kong nagbubunsod sa isang tao, parang siya'y lukuban ng masama, ay yung bitterness ng puso. Kaya sinabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 26, do not be angry and sin not. Pwede kang magalit nang hindi nagkakasala. Kailan nagiging kasalanan ng galit? Pagka nagkim-kim ka ng sama ng loob, pag nagtanim ka ng sama ng loob, that's when it becomes a sin. At ang sabing gano'n ng Bible sa Ephesians 4:26, neither let the sun go down to your wrath. Huwag mong palubugin ang araw na masama ang loob mo. And take notice of verse 27. I don't know if you're opening your Bible. Sabi sa Ephesians 4:27, after nung 26, huwag mong palubugin ang araw sa iyong galit. Sabi sa verse 27, ang iksi lang, neither give place to the devil. Pag ikay nabuhay sa bitterness, nagbibigay ka ng puwang sa diablo. And that's one of the most effective means ng diablo para pasukin ang isang tao. Bitterness, unforgiveness, that's a sure way to be under the influence and control of the devil. Di ba nga pag ang tao sobrang galit, minsan nagdidilim daw ang paningin, Tapos lahat ng gagawin niya, hindi niya na ginusto. Pero nagawa niya. Bakit? Nagdilim ang paningin. Yung pong anger and bitterness, meron ho siyang kapasidad na i-shut down ang inyong rational thinking. Hindi ka na nag-iisip ng tama. Palagi nag-iisip ka na ng negatibo. At dahil hindi ka na nag-iisip ng tama, ang daling gamitin ng diablo yung ganyang kaisipan. Kaya alam po ninyo, ingatan po natin ang ating mga sarili. Later on, we will see kung ano nangyari dito sa taong ito at ano yung isang kapunapunang katangian niya after he was delivered by Jesus. So sabi dun sa verse 27, at pagbaba ni Jesus sa lupa, sa may dalampasigan, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit, so hubot-hubad to. At hindi tumitira sa bahay, kundi sa mga libingan. Palaging nasa sementeryo. Di ba? Hindi siguro normal yun, di ba? Nakita kang tao palagi nasa sementeryo, siguro hindi normal, di ba? Except nung ako'y high school, meron akong naging kaibigan na yung pamilya nakatira talaga sa sementeryo. So ako, yung may mausoleo,
yung mausoleo na yon, binuksan nila. Tapos, ginawa nilang bahay. Pero pagka araw ng patay, nililinis na nila, baka dumating yung may-ari. So, doon siya nakatira. Ha? Pagkatapos, sasabi ko, anyway, dahil sa kahirapan, tumira sa sementeryo. Pero, in the normal, walang gustong tumira sa sementeryo unless gusto mo mapag-isa. Pero, pag nag-isa ka sa sementeryo, feeling mo parang hindi ka nag-iisa. Di ba? So anyway, ewan ko, napansin ko lang, parang may connection. Yung mga kabataang mahilig sa simbol ng bungo, sa simbol ng monster, sa simbol ng kalansay, parang may leaning sila sa mga influence ng diablo. Lalo yung mga involved sa mga hardcore na rock. Diba? Usually yung rock, hindi naman lahat, pero usually, and karamihan, lalo nga meron nang hayagan na itong mga rock groups na to ay devil worshippers. Diba? And check the similarities of their symbolism. Diba? Now, dito, ninais niyang maglalagay. Actually, hindi niya nais doon, pero dinadala siya roon ng demonyo sa sementeryo at doon siya naninirahan. So, here comes the demon-possessed. And you know what? Kahit itong taong ito ay hindi niya na kayang paglabanan, he is no longer in control of his body, of his life. Hindi niya na kontrol yan. Minsan kasi sa ganun yun sa mga ganung cases, minsan may mga cases na hindi naman talaga demon possession, baka psychological. So minsan hindi natin dinidiscredit na yung case ay psychological. But if there are cases na ito talaga may demonic influence, ito'y kailangang i-handle ng maayos. At we make it sure na nakaka-communicate pa, nakakausap pa natin yung tao talaga, hindi yung siya. And it takes God's guidance and filling of the Holy Spirit to handle such cases. Now, ito yung tao na wala na siyang control sa sarili niya. Diba? Walang pinagkaiba sa mga lulong sa bisyo at may addiction. Ito man ay addiction sa substance, ito man ay addiction sa pornography, ito man ay addiction sa pagkain. Alam niyo ba, addiction din ng pagkain? Ito man ay addiction sa panonood, o addiction sa game, or addiction maybe sa sex, or addiction sa iba't ibang mga bagay na out of control ka na ginagawa mo na yon. Nung una, nag-enjoy ka bandang uli, kahit ayaw mo na, ginagawa mo yun, parang hindi mo na makontrol ng sarili mo. Delikado yung ganong kalagayan. Kasi that's one step sa pag-control, total control ng kaaway. But you know what? Even if at times, even if there are people that are helpless, here comes the deliverer. We have the Lord Jesus Christ. Sabi sa verse 28, nang makita niya si Jesus, siya ay sumigaw. Nakita niya si Jesus. Siguro ang ugali siguro nitong demon-possessed na to, inaaway niya, sinasaktan niya, binubugaw niya ang lahat ng dumadaong sa dalampasigan. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya kayang palayasin yung dumaong sa dalampasigan because the one who came is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya ganoon, nang makita niya si Jesus, siya ay sumigaw, lumuhod sa harapan niya at nagsalita ng malakas na tinig, anong pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng Diyos na kataas-taasan? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. And if you will read the other gospel accounts, ang sinasabi, do not torment us ahead of time. Kasi meron silang takdang kapanahunan kung kailan sila parurusahan ng Panginoon. Meron silang, sabi nga sa Bible, sa Revelation 12, Satan knows that he hath but short time. Paiksi ng paiksi ang time ni Satan, kaya nagmamadali na yun, nagdo-double time na yun, ginagawa niya na po magagawa niya, lahat ng kanyang pwedeng gawin, para po ang mga tao ay mailigaw, para mga tao ay huwag makinig sa Ebanghelyo, para mga tao ay maging busy sa ibang bagay kaysa sa pinapagawa ni God sa kanya. Nagdo-double time po ang kaaway.
sapagkat ipinag-utos niya na sa masamang espiritu na lumabas sa tao. Okay? Itong case na ito is a case of tinatawag na recurring spirit. Bumabalik-balik po. May mga ganun pong cases. So, base dito, sabi rito, madalas siyang inaalihan. So, madalas daw inaalihan ito, kaya't siya'y binabantayan at ginagapos ng mga tanigala at mga posas. Para mga nasa movie na papanood nyo, diba, nakakadena, diba, tinatali. Subalit, kanyang pinapatid ang mga gapos at siya'y itinataboy ng demonyo sa ilang o sa lugar na kung saan ay hindi dinadako ng tao. At tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Now, we have to understand, may instruction si Jesus na huwag makipag-uusap sa evil spirit. Now, why did Jesus talk to the spirit? Una, si Jesus siya. Pangalawa, ang purpose niya is to reveal yung entity na pumapaloob sa tao. But the instruction of the Lord is clear, do not talk to evil spirit. Nagtataka ko iba, may mga nakipag-usap di ba? No, just cast it out in Jesus' name. Sinong pwede mag-cast out ng evil, ng devil in Jesus' name? If you're a believer of the Lord, you have the authority to cast out the devil. Ito po yun. Just make it sure na maayos ang puso mo kay God, confess any sin, and then resist the devil. Diba sabi, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. That's James 4 verse 7. Okay? So sabi rito ni Jesus, anong pangalan mo? Again, sabi ko nga, never talk to evil spirit. Dahil may pagbabawal sa Old Testament po. Never talk to evil spirit. The reason why Jesus talked to them because He wants to reveal the identity. That's all. Pero conversation with them, no? Bakit? Kasi sinungaling ang mga evil spirit. Minsan nga artista yan Alam niyo ba, minsan artista yung mga evil spirit, minsan napoposes, di ba? Tapatan mo ng krus, gaganon. Hindi naman totoo. Ay, alam ba ninyo, ang diablo nga, manikpanahog sa langit, yung mga anghel na nga kasabay niya. Read Job chapter 1. Paano siya matatakot sa krus o sa agua bendita? It will not happen. Because our warfare, sabi ni Paul, sa Ephesians chapter 6, is not physical. Hindi po panlabas ang digmaan. It is spiritual. Kaya non-effect po yung mga niyan. Siyempre, artista yung mga diablo. So, kunwari, takot siya sa krus, para ma-promote yung religion nila. But in reality, Satan and his cohorts are not afraid of these signages. Kahit dinasalan pa yan. Minsan kasi parang may ganong, yung Pilipino, papadasalan niya. Kasi parang may kakaibang bertud na yan pag dinasalan niya. Yung tiwala mo, nandun na Kay Lord ka magtiwala, di ba? Because our warfare is spiritual. Minsan nga, nagugulat ako, nalulungkot ako, minsan may mga humahandle ng cases Eto ang sword ng Lord. Pastor yun, sisipating kita ng word of God. Mag-aarte naman yung evil sila. Ganon. Naglolokohan na sila. Of course, dalawang klase po yung pag-handle niya. May power encounter, may truth encounter. Yeah. And the strength of the devil is in the lie. Therefore, it must be handled based on truth. Hindi mo pwedeng idaan sa sigaw. In His name, gano'n. Okay, minsan yung mga nilalayhan mo basta-basta. You don't do that. Anyway, at sinabi niya, ang pangalan niya ay Lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Now, if you will read the other accounts, for example, sa Matthew chapter 8, mababasa mo ron, dalawa sila. Pero ba't dito sa Lucas at kay Marcos, parang isa na lang? Itong explanation yan. Most probably, nag-focus si Luke doon sa mas matindi ang kaso. Kasi yung isa, medyo magaan lang.
Okay? So there's no really contradiction sa Bible, ano? If you will check, kung nagche-check ka ng Biblia, makikita mo yan eh. Matthew chapter 8, dalawa sila. Pero dito, isa lang ang diniscuss. Kasi, ito yung malalang case. Yung isa na napalayas na kaagad eh. Madali nang mapalayas. So yung isa, inaalihan ng legion. And a legion, Roman legion na soldier, is composed of 4,500 to 6,000 armies. Ganun karami ang pumasok sa taong ito. Natatandaan niyo yung sinabi ni Christ sa may Matthew chapter 13. Sorry, wala sa slide, ano? Sabi sa Matthew 13, yung malakas daw, papasukin niya yung bahay, tapos ipoposes niya. And here comes a stronger man, papalayasin yung nasa loob. Pagkatapos, iiwan na empty. At pag nakita nung pinaalis na empty ito, well swept, babalik siya at magdadala pa ng 13 more evil spirits. What's the lesson for that? Ibig sabihin yan, ang ating deliverance must be maintained. Yung ating freedom, kailangan nating i-maintain. Don't get me wrong, I'm not talking about salvation going to heaven. Pag ikaw ay tumanggap kay Jesus, that once and for all settles your eternity. You will go to heaven. Pag tinanggap mo si Jesus, tao sa puso mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya, you will be forgiven, and you will receive eternal life, and you will one day go to heaven. You are a child of God. Pero yung everyday, in a practical life, we have to live in sanctification. Anong term ibig sabihin ng sanctification? Ganito po yan. Meron pong 3 tenses ang salvation tayong Christians. May tinatawag na justification, may tinatawag na sanctification, and glorification. Anong kaibahan nitong 3? Justification happens when we trust the Lord Jesus Christ. Sabi sa Romans 5:1, therefore being justified by faith. Ibig sabihin ng justified by faith, because we trusted Jesus, God declares us to be righteous. Pinatawad tayo sa kasalanan at hindi na tayo pupunta sa impyerno. So by faith, ligtas ka na. Ano naman yung sanctification? It has something to do with your present walk. Every day, you have to live according to God's will. Sanctification, walk of holiness. Dahil ligtas ka na, sikapin mong ipamuhay yung tinanggap mong pananampalataya. Pastor, paano kung nag-fail ako? Paano kung nagkasala ako? Kung totoo ang pagtanggap mo sa Panginoon, ligtas ka. It doesn't change your destiny. But, ang purpose ng sanctification is una, para ma-enjoy mo yung plano ni God sa buhay mo rito, at magawa mo yung kalooban niya, at maluwalhati mo siya sa buhay mo, at pag dumating sa langit, tumanggap ka ng reward. That's basically the purpose of sanctification. At yung glorification, future yun, when the Lord returns. Kaya nga, in simple terms, meron tayong 3 tenses ng salvation. The 3 tenses of salvation are, number 1, yung past tense, ano yun? Past, present, tsaka future. Tama? Sa past, we are saved, past tense, by faith. Justification yan. Sa sanctification naman, we are saved from the punishment of sin. Okay? That settles your eternity when you trust Jesus. Tapos na yun. Ano naman yung present tense ng Christian life natin? Sa present tense, we are being saved from the power of sin. Because damang-dama natin ang kapangyarihan ng kasalanan araw-araw. And in the future, we will be delivered from the presence of sin when the Lord returns and take us to heaven. So, 3 tenses of Christian salvation sa tinuturo namin sa theology. Para maintindihan nyo lang kasi minsan na-jumble yun, nakala nila yung kaligtasan mawawala dahil nag-fail ka sa sanctification process mo. But no. Okay. So dito, Jesus is our deliverer. At tinanong ni Jesus, identify yourself, sino ka?
Sabi niya, I am legion because we are many. We are 6,000 demons inside this man. And what happened next is the dispersal of the legion. Binuwag ni Jesus itong mga demonyo sa tao. Verse 31, sila ay nakiusap sa kanya na huwag silang utusang bumalik sa di matarok na kalaliman. Yung Tagalog na di matarok na kalaliman ay abyss. It is abyss. Ito po yung abode of the fallen angels who were chained in Tartarus. Kasi marami pong mga, alam po ninyo, ang kingdom of darkness organized yan. Organized po yan. Kaya nga ang king nila si Satan eh. Meron silang mga legions, mga armies katulad dito. Tapos, meron silang mga naka-in chains na, sabi sa 2 Peter 1. They were already in chains because of their actions in the past na that worthy of immediate condemnation. And there are evil spirits katulad nito who are at large, waiting for their time. May takdang kapanahunan na sila ililupuli ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, do not torment us ahead of time. At sabi nga nun dito, wag mo rin kaming ipapadala doon sa may abyss. Wag po muna, Lord, sabi nga nun, nakiusap sila. At may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain. By the way, itong spirits dito sometimes tinatawag na unclean spirit. And yung mga Hudyo, ang tawag nila sa mga baboy unclean. So, siguro doon nagpunta mga unclean animals din para sa kanila. Maraming baboy na nanginginain sa burol. Nakiusap sila kay Jesus na hayaan silang pumasok sa mga ito. Binigyan naman ng permission ni God. Sabi ni Jesus, sige, punta kayo sa mga baboy. Nung pinoses nila yung mga baboy, naging wild yung mga baboy, nagwala. Hanggang sabay-sabay silang tumakbo papunta sa bangin. At nalunod ang mga baboy. Pagkatapos ay lumabas sa mga demonyo sa tao at pumasok sa mga baboy, at ang kawan ay dumaluhong sa bangin patungo sa lawa at nalunod. Jesus dispersed the devil, the demons. Minsan may mga terms po yan, demons. Meron lang isang devil, si Satan, okay? Pero yung demons, marami yan. Fallen angels, iba pa yan. Diba? So, mga mga terms, it's another study, but basically yun po yung difference nila. Ito nga ang case nito, mga evil spirits nito, may nagsasabi, these are disembodied spirits. Disembodied na naghahanap ng papasukan. Parang gano'n, no? They have to be contained by something. So they requested Jesus to go to the swine, sa mga baboy, at pinahintulutan naman sila to their doom. Ito ngayon na nangyari, di ba? Nang makita ng mga tagapag-alaga ng baboy ang nangyari, tumakbo din sila, nagulat sila, yung mga baboy nila biglang naging wild at ibinalita yon sa kinalat nila. Itong Marites, sabi nga noon, yung mga baboy, nag-swim, nag-dive. Number 4, the deliverance. Verse 35. Sabi rito, at dumating ang mga tao upang tingnan na nangyari. Siyempre, ikinalat na ng mga tagapag-alaga ng baboy yung nangyari sa inaalagaan nila. Mga 2,000 yon na mga baboy. Nagsiksikan doon yung evil spirit sa kanila. Tapos nalunod. So siguro kaya nila ikinalat yung balita para hindi sila sisihin nung may-ari. Di ba? Meron silang witness. So nagpuntahan yung mga tao. Dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus, tapos pinuntahan nila si Jesus. At ito na, at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig na, katulad ni Mary, sister of Martha and Lazarus. This man was found sitting at the feet of Jesus. Ibig sabihin, nag-aaral siya sa Panginoon, nakikinig siya sa pangangaral ni Jesus. At siya'y nadaramtan na at matino na ang pag-iisip nito. Take note of that. Katinoan ng kaisipan. Binibigay ng Diyos yan.
God has not given us, sabing ganun, di ba? Ni Paul kay Timothy, the spirit of fear. Di ba? But of courage and a sound mind. Matinong at matiwasay na kaisipan. Ang isang taong nakikinig sa salita ni Jesus, titiwasay ang kanyang kaisipan. Maitatama ang maling pananaw. Maitutuwid ang baluktot na kaisipan. Just keep on reading, studying, and meditating the Word of God. At yung mga wrong thoughts mo, yung mga negative thoughts mo, yung mga bad thought pattern mo, babaguhin ng Lord yan. Babaguhin ng Lord. But if you maintain pride, as if sinasabi mong hindi ko na kailangan matuto sa Word of God, alam ko na yan, that's a sure way. That's a sure case of being deceived by the devil. We have to maintain an open mind para matuto. All of us are learners of the Word here. Kahit ako, everyday, ang dami ko na-discover sa Word of God. Ang dami ko natututunan. New insights, fresh insights. The Word of God does not end when it comes to spiritual insight. Para siyang bukal na palaging bumubulwak ang tubig at hindi nawawala ang spiritual insights. Ako po, meron ako dating thought pattern na hindi ko mapagtagumpayan. Yeah? Minsan, kahit ako, kasi maaga po ako na-expose sa pornography, sa mga materials na hindi dapat pambata. Kasi kagagawan din ng mga tsuhin-tsuhin ko. Nanonood sila ng mga Betamax pa noon. Tapos biglang kami naglalaro, pagpasok kong gano'n, lahat sila nakaganon sa harap ng television. Tapos gano'n. Tapos pinagtatawanan pa ako. Pero alam niyo yung nakita ko dun sa screen, hindi agad nawala sa isip ko. Hindi agad nawala. And that caused my struggle for so many years. Dinala ko yun hanggang high school. Minsan, nakakita ako ng barkada ko na ganun din ang hinahanap na palabas. Lalong na-feed yung kasalanan. Diba? Kaya yun pong ganung kaisipan, idinalangin ko, Lord, alisin niyo po ito. Hindi ho maganda. And of course, through study, meditation, and prayer, and spiritual discipline, by the grace of God, na overcome ko po yung bagay niya. I don't know what's your struggle in your mind. Madali ka ba mag-isip ng negative sa kapwa mo? Minsan ganun tayo, magbanggit ka lang ng pangalan, isip mo ka, ay ganito yan. Di ba? Automatic sa atin yun eh. Pero we have to study our minds. Kamusta ang ating pag-iisip, takbo ng pag-iisip? Madali ba tayong maghigante? Di ba? Madali ba tayong magduda? Madali ba tayong magbintang kahit wala pang basihan? Check your thought patterns. Kasi, nandyan ang digmaan po sa isip natin. Pero itong tao pong ito, mga kaibigan, sabi dito, siya'y nadatnan na nakaupo sa paanan ni Jesus. He was sitting at the feet of Jesus and learning great spiritual lessons from the greatest teacher ever. Sabi niya ba, I want to hear the word of the voice of God. Alam nyo, basahin mo yung Bible audibly. Yun ang salita ng Diyos, yung Bible. Minsan kasi naghihintay pa iba ng magic no? Basahin mo yung Bible. That's the word of God. At minsan kasi may nagsasabi, ay si God mayroong vision, ay si God mayroong may word sa akin. No dream or mere vision or word of knowledge can surpass the written word of God. Minsan mas nagiging authority ng iba yun. I remember yung hinandle kong isang church. Nag-preach na akong ganun. After ko mag-preach, ang practice nila medyo may leaning sa Pentecostalism. Pinagbigyan ko lang naman yung kaibigan kong pastor na nakiusap na i-handle ko for 6 months. So, hinandle ko. After ko mag-preach, sabi ba naman sa akin, tumayo ba naman yung isa, sabi nga nun,
Pastor, may word ang Lord. Sinabi sa akin. Sabi ko, yung preaching ko ba hindi word ng Lord? Na, parang alam mo yung pa-eksena, parang ang lakas makakuha ng attention, biglang nawala sa pakikinig sa Word of God yung mga tao eh. Di ba? And our God is a God of order. Now, itong taong ito ay fully delivered because he was found sitting at the feet of Jesus. He decided to listen to the Word of God. Ako, honestly, nung nakakilala ako sa Panginoon, ang number one na kinauhawan ko talaga, Word of God. Ha? May Bible ako, Tagalog na New Testament na kulay brown, pinamimigay ng Gideons. Ang dami kong highlights doon, may mga notes pa ako ron, may mga guhit-guhit pa ako na verses na yun. Tapos sa likod yung blankong papel, sinusulat ko ron yung mga verses na may magandang insight. Nag-start ako sa ganon. Hanggang sa later on, na-memorize ko yung mga verses na yon, yung mga key verses. Halimbawa, pag may kailangan ka, ganito. Pag may kulang sa pananampalataya, natatakot ka, susulat mo sa likod. I discipline my mind to devour the Word of God. And the Lord helped me overcome. Itong taong ito is fully delivered by the Lord from the devil. Siya'y may madamit na matino, at ang pag-iisip nito ay matino na. Ibinalita sa kanila ng mga nakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonyo. So pinagaling yung tao na hindi nila kayang masugpo sa lakas ng mga evil spirits. Number 5 and last, the disappointments. Meron lang konting disappointments dito eh. Una, nakiusap kay Jesus ang mga tao sa palibot ng lupain ng Gadareno na umalis na siya. Imagine the Lord who cast out the demons is now being asked by the people, is now being cast out by the people. Kinast out ng Lord yung evil spirit. Si Lord naman ang kinakast out ng mga tao. Lord, umalis ka na rito. Huwag ka rito. Nakaka-disappoint yun. After blessing, after showing them the power of God, ang ginawa ng mga tao, gusto pa nilang paalasin si Lord. Bakit? Because of fear. Natakot sila. They want things normal. Okay na yun, tamang ganyan. Pero pag pumasok si Lord, may ginawang kakaiba si Lord, natatakot na sila. So of course, sumakay si Jesus sa bangka at bumalik. And subalit yung taong nilisan ng mga demonyo ay nakiusap kay Jesus. Sabi, Lord, baka pwedeng isama mo ko. Diba? Pero sabi ni Jesus, itong sabi ni Jesus, huwag ka na sumama sa akin. Bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo. Yeah? And it is but proper naman na pag si God may ginawa sa buhay natin, bukod sa pusong nagpapasalamat, hindi natin mako-contain yan yung joy, yung kagalakan, yung excitement na i-share sa iba yung naranasan natin sa Panginoon. And we will share what God has done to us, to others. That's why I am also sharing and encouraging those who are struggling sa pornography. At ang dami ko na pong natulungan sa biyaya ng Lord na mga nagsilapit naman. Ganun kung ano yung ginawa ng Lord sa'yo, gagamitin niya yan para ikaw naman tulungan yung mga nagdaraan sa pinagdaraanan mo. Okay? At siya'y umalis, sabi ng Bible, na ipinahahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Ano sabi ni Jesus? Isalaysay mo ang ginawa ng Diyos. Kaya dito may proof na si Jesus yung God Tapos sabi niya dito, sinalaysay niya sa buong lungsod ang ginawa ni Jesus. Because Jesus, the deliverer, is God. Alam po ninyo,
The moment you believe the Lord Jesus Christ, you will be forgiven. You will receive eternal life. You will become a child of God. And you will be given promises that are beyond your imagination. But you have to maintain the freedom. Ha? Hati ho kasi ang mga theologian regarding sa ang Christian ba pwedeng ma-possess. Diba? May possibility po, in my opinion. Pag ikaw ay pabaya at hinayaan mo maghari ang mga gawa ng kaaway sa buhay mo, o let's say, hindi mo binantayan ang puso mo, in-expose mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi dapat, yung doorways ay binuksan mo, it can be possible. It can be possible to be oppressed by the enemy. I remember, merong isang tao na takot na takot siya. Ha? Takot na takot siya kasi kahit siya tumingin, nakikita niya mayroong pangit na monster na evil spirit at gusto raw siyang patayin. Pagkatapos yung kapitbahay niya, ang tingin niya doon sa kapitbahay niya, monster din. Kaya nga kulang na lang kumuha siya ng gulok para para unahan. Grabe, sabi ko gano'n. Teka po muna kuya, maghunos dili kayo. Takot na takot siya eh. Papatayin na daw siya. Nandun na siya sa may level ng obsession. Papatayin ako niyan. Umiiyak na siya. Sabi kong gano'n, wala akong gagalaw sa inyo, garantiya ko yan. Ha? Wala akong ibang lumalapit sa iyo, ako lang ho nandito. Alam niyo, doon ko napatunayan yung power ng gospel. Alam niyo kung bakit? Sabi kong gano'n sa kanya, alam mo, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot ka sa Diyos na kayang puksain ang kaluluwa at ang katawan mo sa impyerno. Ayun ang mas malaki mong problema. Ba't hindi ka lumapit sa Panginoon? Manalig ka sa Kanya, tanggapin mo siya bilang yung tagapagligtas. At pag siya ang Panginoon mo, iingatan ka niya. Alam mo ginawa niya? Sumunod sa panalangin ng pagtanggap, tinanggap niya si Jesus. Alam niyo nangyari? After the prayer, instantly, hindi niya na nakikita. Hindi niya na nakita talaga as in. Yung evil spirit na nang o-oppress sa kanya. The power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Dapat lang marunong ka mag-share ng gospel. Paano ba mag-share ng gospel? Sabihin mo sa kanya, we are all sinners. Diba? We need Christ. If you will believe the Lord Jesus, He will forgive you and He will give you eternal life. Pag ginawa mo yon, you become His child for eternity, anak ka na niya. At kung nagpasaway ka, siyempre anak ka, papaluin ka. Di ba? Pero pag nagtino ka, i-bless ka. Ibigyan ka pa ng reward. The power of the gospel and the power of our deliverer, the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong salita. We praise you for the wonderful story of deliverance of that demon-possessed man. Lord, wala kaming ganong case sa aming buhay na ganong kalala. Katulad nitong taong ito na may 6,000 demons. But Lord, we have our own challenges. We have our own mountains to conquer. Father, I pray in the name of Jesus that you give everyone the victory the moment they put their trust in you. And kung ikaw sa tingin mo, hindi mo pa sure kung saan pupunta ang kaluluwa mo, hindi mo pa sure kung may eternal life ka, now is the day of salvation. Sabi ng Lord, if you will believe the Lord Jesus Christ, you will not perish, but you will have eternal life. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoon at mananatili na siya sa puso mo, iingatan ka na niya, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at walang magagawa para iligtas ang aking sarili. Panginoong Hesukristo, ikaw lamang po
ang aking pag-asa at tagapagligtas. Kayo ang namatay sa krus para bayaran ang kasalanan ko. Kayo'y nabuhay magmuli, na pinagtagumpayan ng kamatayan, ang kadiliman, at binibigyan ng lahat ng mananalig ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon. Sa inyo po ako nananalig at ipinagkakatiwala ko po ang aking buhay sa inyo. Kayo po ang aking Panginoon na tagapagligtas magmula ngayon. Tulungan niyo po ako na mabuhay para sa inyo. Ito ang aking panalangin sa inyong banal na pangalan, Panginoong Jesucristo. If you pray that prayer sincerely from your heart, Jesus will live in your heart. And He will guard you and protect you. And He will make it sure that you will go to heaven. Because that's His promise. Okay? But of course, you have to discipline your life. Discipline the mind. Cultivate a growing knowledge of the Word of God. Basahin ang Biblia, magbulay-bulay, manalangin para sa pangailangan, ipanalangin ng iba, ipanalangin ng ibang taong bansa. Always be aware of God's presence in your life. And surrender anything na sa tingin mo hindi kay God sa buhay mo. Kung hindi man kaya ngayon, unti-unti, by the grace of God, little by little, gagawin mo yung kalooban niya. May the Lord bless each one, and let's sing our song. Count your blessings. Ready? When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Second stanza. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Chorus. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath. So amid the conflict, whether great or small, do not be disheartened, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Amen. It is true. Nagdo-double ba?